Ito po ay binalita ni News 5. Oh, sa paggunita ng ika-11 anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, nangako si President Bongbong Marcos na titiyakin ng administrasyon na maisa sa katuparan ng mga pangakong hindi pa natutupad para sa mga pamilyang sinalanta noong bagyo noong 2013. So ito, may pangako po si Marcos. Yung mga hindi raw na ibigay na pangako noong 2013, ibibigay ni Marcos. Pambihira naman, Marcos. Derechahan na po tayo, ha? Derechahan, ha? Ako po, magtatanong. Okay? Yung pangako mo nga, hindi mo pa natutupad. Oh. Iginit din ng Pangulo na kailangan pang paigtingin ng gobyerno ang kanilang pagtugon sa epekto ng climate change at sa pagiging vulnerable ng Pilipinas sa mga sakuna. Ito, okay? Ipakita ko yung isa na andyan lang si Marcos. O, yun po ang binalita ng, at bago natin bigyan ng komentaryo, todo to. Lalasa na. Ayan. Alam nyo, sa dami ng pangako ni Marcos na hindi niya natutupad, tutuparin niya pa yung pangako na hindi nabibigay nung 2013. Walang maniniwala sa'yo, Marcos. Una, ibigay mo muna yung 20 pesos na bigas. Di ba? Alam mo bakit umaatras ka doon eh? Bagamat sabi, walang dapat sisihin dun sa 2013, pero magbibida-bida siya. Alam mo kung bakit? Gusto lang nitong kuhanin yung yellow votes. Di ba? Alam naman natin kung sinong nakaupo nung panahon ng 2013 at gusto niyang tulungan, gusto niyang ituparin. Sa madaling salita, continuity, parang ganun eh. Pangako nung 2013 gagawin niya. Yung continuity nga na sinasabi mo na pinangako kaya ang mga Duterte, yung ibang mga Duterte, Duterte, mga DDS na budol mo. Bakit? Sa pangakong continuity sa mga Duterte. Yung mga magagandang proyekto ng mga Duterte, itutuloy mo. Wala ngang natutupad. Sa katunayan, naiipit pa ng administrasyon mo sa iyong pamamahala ang mga Duterte. Bigas, continuity, wala nangyari. Flood control project, yung sarili mo ngang baha na ginawa ng administrasyon nyo, na ipinangako nyo, na flood control project hindi mo natupad. Hindi mo nga natutulungan yung mga nabaha ngayon. Yung pangako pa nun, may pambihira. Di ba? Alam mo, hindi ko maintindihan nito si Marcos. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Alam mo, dapat hinaharap niya yung nangyayari ngayon. Alam mo, parang si Marcos is out of this world. Una, sinabi niya before, walang baril na nakapasok sa QJC. Kitang-kita ng lahat, pati ng mga kakampi nyo, mga mainstream media, nakita sang katutak ang baril. Parang out of this world na, Marcos. Ano ba, lutang ka ba? Ano bang multivitamins ang tinira mo? Bakit? Nag-buffet ka ba kahapon? Parang lipad yung utak mo eh. Parang hindi ka in touch sa nangyayari sa Pilipinas. Bago mo unahin yung tutuparin yung pangako ng dati, tutuparin mo muna yung pangako ngayon. Alam mo, hindi kumukonek sa napapanahon yung mga pinagsasabi nito si Marcos. Alam mo, Marcos, the more you speak,
The more na nagkakaloko-loko yung mga pinagsasabi mo, lalo kang nalalagay sa alanganin. No? Kahit hindi mo natuparin yung mga pangako before. Magkaroon lang ng impact yung sinasabi mong flood control projects. Wala tayong problemang mangyayari ngayon. Ang baha, mawawala yan. Hindi man totally 100% mawala ang baha. Mabawasan ng malaking porsyento, malaking bagay na. At least masabi man lang ng mga Pilipino, wow, may nangyari dun sa flood control projects nila. Because as we see it, Marcos, you're just full of excuses. Ang Pilipino gutom na. Nangangamatay na ang mga Pilipino sa baha. Maiparating na naman bagyo. Anong sasabihin nyo? Climate change, kasalanan ng climate change na naman. Hindi kayo hindi kayo handa, na overwhelm lang. Habang ang tao nangangamatay. Alam mo, Marcos, a piece of suggestion. Hindi lang excuses ang inis na inis ng taong bayan sa inyo. Dati inaantay ang drug test, hindi ka nagpa-drug test. Ngayon, excuses. Tapos ngayon may bago ka na namang pangako. Marcos, sawang-sawa na ang taong bayan sa kakabudol nyo. Hindi na po sila maniniwala dyan. Ako, tanungin ko po kayo mga nanonood, maniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasabi nito si Marcos? Sige nga, natuto pa rin niya yung hindi natupad na pangako noong 2013? Hello? Tuparin mo muna pangako mo ngayon. The Filipino people, mga Pinoy, gusto po ng resulta. Hindi excuses. Ayaw na namin ng salitaan. Marcos, 2 years nang nag-aantay ang mga taong bayan. Sawang-sawa na sa puro dakdak. Ayaw namin ng excuses. We want result. Pag sinabi mo, you make sure. Pag nangako ka, you make sure. Mas mamabutihin mo pang mamatay kaysa hindi matupad yung pangako mo. Dapat ganun ang attitude ng leader. Hindi yung nangako ka, tapos susunod maghahanap ka ng excuses, maghahanap ka ng sisisihin, kaya mo hindi natupad yung pangako mo. That is a weak leader. You die with your promises. Do your best. Yung bang tipong mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa hindi matupad yung pangako mo. Yan ang tunay na lalaki. Pakilang, Marcos, pakiayos.